Hi guys! So for today's video, pag-uusapan naman po natin si Credivo. So kung naririnig niyo na po si Credivo pero hindi niyo alam kung paano siya gagamitin, just watch this video. Hi guys! So sharing lang to based on my experience, hindi po ito sponsored at hindi ko rin po kayo hinihikayat na mangutang. So reminder lang po na be responsible at intindihin po nating mabuti ang mga loan terms. So ito na nga no. Ang pag-uusapan natin guys is si Credivo. Ano nga ba to si Credivo? Guys, ito si Credivo is isang buy now, pay later. So, katulad po siya ni na Atome, ni na Salmon, Bilis, mga pay later, last later. Ganun po siya. So, pwede nyo siyang gamitin sa mga items, pagbayad ng services, ganyan. Tapos, babayaran nyo siya installment, ganun, or full payment. So, eto guys. So, kapag na-approve kayo guys sa Credivo, magbibigay sila sa inyo ng credit limit. So, sa akin guys, nung trinay ko, nag-sign up po ako, ang binigay po sa akin credit limit is nasa 20,000. So, hindi ko na na-screenshot, ganon. Pero, tapos, trinay ko agad yung cash loan dyan sa home screen nila at merong approve sa akin na cash loan na nasa 10,000 pesos. Pero kasi, kapag 10,000 pesos ang pinili ko guys, is 6 months to pay. So, sila po ang nagbibigay ng loan terms kung gaano siya katagal babayaran. So, syempre, masyadong mahaba po para sa akin yung 6 months. So, ang ginawa ko is binabaan ko konti hanggang ma-reach ko po yung 7,500 na pwede kong bayaran in just 3 months. So, ginuo ko po yon. So, eto, pakita ko po sa inyo sa screen na ang 7,500 kong niloan is ang babayaran ko is nasa 8,500 plus. So, ibig sabihin nasa 1,500 something yung yung interest niya. So, hindi ko na kasi guys na check if how much ba yung interest nun sa cash loan. Hindi ko siya nawala rin sa isip ko tingnan mabuti. Ganon. So, ayun na siya guys. For me lang, medyo pagdating sa cash loan, I think masyado siyang malaki yung interest niya. For me lang ha. So, ayun guys, no. So, si Credivo ay pwede siyang gamitin sa mga online shopping, sa mga selected physical store, bills payment, at ayun nga, sa cash loan. So, guys, sa online shopping, yes, na-try ko na to guys. So, pakita ko sa inyo. Ayan, trinay ko po siya sa Lazada. So, ayun guys, no, trinay ko po siya sa Lazada. Kasi, pag nagbabayad po tayo sa Lazada, meron po sa payment option na QRPH at okay po siya. So, ayan. Meron po siyang admin fee, pero wala po siyang interest. And trinay ko po siya sa Shopee, pero ayaw niya po sa Shopee. Hindi siya gumagana sa Shopee. Hindi ko alam kung sa akin lang or sa iba, pero I think baka hindi rin talaga sa kanila gumagana. So, ibig sabihin, selected lang din yung mga partners talaga ni Credivo. So, okay po siya sa Lazada, pero kay Shopee is hindi. Sa physical store naman po, hindi ko lang din sure sa iba't ibang klase ng physical store, pero na-try ko po ito sa fast food sa McDonald's at gumana po siya. Pumasok po yung aking QR payment sa McDo. So, 588 po yung aking na-order na food at wala siyang interest pero may admin fee po siyang 1%. Kaya nadagdagan po siya ng 5 pesos. Ganun po. So, for me, si Credivo is maganda siya talaga gamitin sa mga ganitong product. I think hindi talaga siya maganda pagdating sa cash loan kasi malaki-laki din. Pero mas kung if ever na mas kailangan nyo naman ng cash at meron namang offer sa inyo si Credivo, okay lang din naman. Pero nasa inyo yan. Okay?
At sa bills payment. Sa bills payment, guys, hindi ko pa siya natatry kasi nung iniscan ko yung sa PLDT ko is nagfi-failed siya. So, I don't know if baka sa iba ulit din siya pwede, sa iba ayaw. Pero tatry ko siya next payment ko kasi nakapagbayad na ako. So, ayun guys, no, hindi pare-parehas ang approved na credit limit ni Credivo. Marami ako nababasa, mababa yung binibigay lang din sa kanila ni Credivo. Halos lahat naman siguro is hindi naman talaga pare-parehas yung limit na ibinibigay. So, pagdating naman po sa payment, usually 1 month to pay lang talaga. Pero siguro pag mas malaki yung amount, siguro ng babayaran mo, siguro may mga like 3 months. Kasi guys, nung ini-scan ko tong sa Lazada at yung sa McDonald's guys is siya, automatic siya, naka 1 month to pay lang siya. So si Credivo mismo yung maglalagay kung kailan or hanggang kailan mo siya lang pwede bayaran. So, eto nga po pala, meron talagang mga store na hindi siya applicable. Kasi guys, trinay ko rin today si Credivo sa SM Supermarket pero hindi po siya gumagana. Sa SM Supermarket, hindi po. Pero may napapanood po ako, gumagana siya sa mga department store talaga. Basta meron silang QRPH na code. Kasi guys, nung sa supermarket ako, nung nag-try ako mag-QR, meron para sila yata nag-generate ng QR sa screen ng babayaran mo. So, ayun. So, maganda guys si Credivo if wala kayong mga credit card. Okay? So, ayun nga guys, no, I suggest na mas better na gamitin nyo lang si Credivo sa mga buy now, pay later. Yun na nga guys, so, always remember po na use wisely pagdating sa mga ganito para hindi rin masira yung ating pangalan. Alagaan nyo. Mag-set agad kayo ng date kapag may due date na kayo para hindi nyo na makalimutan ang due nyo at hindi kayo ma-overdue. I don't know if may penalty to, pero siguro meron kasi usually sa lahat ng mga ganyan is may penalty basta late. So, para hindi masira yung record o yung pangalan nyo, lalo na alam ko may mga partner to. So, machi-check nila if good payer ka ba o hindi. So, alagaan natin yung pangalan natin dito. So, ayun lang. Thank you for watching.